Kung matatandaan ninyo nung nakarang linggo, hiniling ni Congressman Chel Diokno na mag-full disclosure muna ang lahat po ng miyembro ng House Special Oversight Committee na kung tawagin ngayon ay Infracom. Ang sabi kasi ni Diokno, mahirap naman na imbestigahan ng Infracom ang mga anomalya sa mga flood control projects kung mga miyembro mismo nito ay merong conflict of interest. Ang dami kasing ulat na may mga congressman na may koneksyon, direct or indirect sa mga kontratista. At ang iba pang araw sa kanila, mismong nasa negosyo ng pangongontrata sa mga proyekto. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, may 67 na congressmen noong 2022 na kontratista rin sa kanilang sariling mga distrito. Sa kabuuan po, meron po tayong 317 congressmen. So bale 21% po yan ng Kongreso. Ibig pong sabihin, higit isa sa bawat 5 congressmen mga kontratista raw ayon sa impormasyon ni Lacson. Ngayon, balik tayo dun sa motion ni Congressman Chel Diokno. Lahat ng miyembro ng Infracom dapat nang mag-disclose ng conflict of interest kung may kinalaman sila sa pangongontrata ng mga proyekto ng gobyerno. In-approve kasi ng Infracom ang motion at binigyan ng 5 araw silang lahat para mag-full disclosure. At iniintay pa natin ang kabuuang resulta niyan. Pero kung pagbabanggain mo po ang sinaliksik ng PCIJ at ang mismong lista ng mga miyembro ng Infracom sa Congress website, ngayon pa lamang, meron na po mga pangalan na medyo obvious. Halimbawa, ang House Infracom binubuo po ng 3 House Committees, ang Public Accounts, Good Governance at ang House Public Works Committee. Ang House Public Works Committee naman, meron pong 20 Vice Chairman. At ito po, 5 sa 20 Vice Chairman na yan, lumalabas na may koneksyon sa mga kontratista. Sino po sila? Si Vice Chairman Ferdinand Beltran, manager din ng Third Star Builders. Ang pamilya ni Vice Chairman Munir Arbizon, konektado naman sa Nirain Construction. Si Vice Chairman Carlos Loria, presidente po ng Macapa Construction. Pamilya ni Vice Chairperson Augustina Pancho, may-ari ng CM Pancho. Ang pamilya naman ni Vice Chairperson Alisa Gonzales, may-ari ng AD Gonzales Construction. Ito pa lang po ay mga Vice Chairman ng isang subcommittee ng Infracom. Hindi pa natin nasisilip yung ibang opisyal ng ibang subcommittees at ang kanilang mga miyembro. Ang tanong ngayon, una, ano kaya ang kanilang nilagay sa kanilang disclosure sa Infracom? At pangalawa, kung sila ba ay mag-i-inhibit sa anumang investigasyon na gagawin ng kanilang komite. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.